B109 mga kaps. Kapares din ito nung ginagamit natin doon sa tistisan natin na binuo. So parehas na lang din siya kasi yung body naman ay binuo natin kaparehas nung dati nating ginagamit. So ganyan siya kahaba. Dalawa mga kaps. Hello mga kaps, magandang araw sa ating lahat at ito na yung continuation ng ating part 1 and part 2 ng homemade table. So bali part 3 na ito mga kaps. Installation ng makina, installation ng fan belt, instalasyon ng wires na gagamitin natin, circuit breaker para magamit na natin ang ating table. So bago natin simulan yan mga kaps, kung hindi mo pa napapanood yung part 1 and part 2, nandyan sa taas yung link at nandun din sa ating description kundi para masundan mo yung proseso na ginawa natin dun sa pagbuo ng homemade table saw project natin. So bago ang lahat ay shoutout muna sa mga caps natin, sa lahat ng mga viewers natin, especially kay Sir Esteban ko. Shoutout din po kay Arlando Dumale. Shoutout din po kay Sir John Lloyd Gom OS. Shoutout po sa Bernabe family from Santa Rita, Nueva Ecija. They are watching from Qatar. Shoutout po kay Joy Uberta Anire from Iligan City, Philippines. At lastly po ay shoutout kay Sir Yen Yen Batusay from Antipolo City. So nag-message nga pala sa akin si Sir Yen Yen Batusay at he is planning na bumuo din ng table planer at table saw para makapagsimula ng woodworking business. So, good luck sa iyo, sir. Simulan na natin yung ating video para matapos na natin yung ating table sa project. So, kung di ka pa nakapag-subscribe, i-click mo na yung subscribe button dyan sa ibaba at hit mo na rin ang bell notification para updated ka sa mga bago kong upload. Salamat sa inyo mga kaps sa patuloy na suporta at simulan na natin to. Huwag na nating patagalin para matapos na natin yung ating homemade table saw project. Only in the Philippines mga kaps. Hello mga kaps, magandang araw sa inyong lahat at nandito tayo ngayon sa greenhouse number hardware dito sa isang hardware dito sa Cabanatuan City para mamili tayo ng mga circuit breaker na gagamitin natin doon sa ginagawa nating table saw. Bali, babaguhin na natin yung pinaka main breaker. Gagawin nating 100 amperes tapos yung bawat table saw natin magiging 30 amperes yung circuit breaker. Bumili na rin tayo ng THHN wire, yung thermoplastic, basta yung THHN wire para dun sa 5 horsepower na makina ng table saw at ganoon din dun sa isa para mabuo na natin yung table saw na ginagawa natin. Dinala na rin natin yung makina ng table saw, yung 5 horsepower, bali 5.5 horsepower yung nabili nating makina. Machine shop natin yung pulya niya para pumasok siya dun sa kabitan niya. Bukas, hopefully mabuo natin at na-start na natin magamit yung table saw na project natin mga kaps. Diyan lang kayo mga kaps. Ito binabanggit ko sa inyo mga kaps na THHN wire, bali number 10 tsaka number 12. Number 8 yung binili natin para ito yung magmumula dun sa service wire. Iko-connecta natin to doon malapit sa bahay para yung load ng kuryente mas masuportahan niya yung mga makina kasi dalawang 5 horsepower tsaka isang 3 horsepower. Tapos bumili na rin tayo ng circuit breaker na 100 amperes para yun yung pinaka main niya at tsaka isang 30 amperes na para doon sa ayan, Royu 100 amperes. Ito yung para sa main. Tapos may mga box na rin siya. Tapos ito yung gagamitin naman natin para dun sa breaker o switch ng table saw. Ayan, kompleto na ito. Bibili na lang tayo ng iba pang kailangan para dun sa pag-iistila natin ng table saw. Mga kaps, nandito tayo ngayon sa Zapra Machine Shop. Dito ko pinapagawa yung mga table shafting tsaka yung bola ng ating table planer. So sa kanila natin ipinagawa lahat ng mga ginagamit natin ngayon na table saw tsaka yung table planer. So ngayon ipinapakabit natin yung
pulya para dun sa makina na 5 horsepower. At pinapagawa natin ng tornilyuhan yung ehe ng table shafting natin. So natapos na yung sa pulya ng makina. So pakita ko sa inyo mga kaps. Ito mga kaps yung sinasabi ko. Pinabor namin yung laki nito. Kasi yung sa Dao, kahapon na pinuntahan namin, may kamahalan. Pero may available naman kasi doon sa biyanan ko. Kaya ito na yung ginamit namin. Pinalakihan lang to ng konti. Tapos nilagyan ng punya. Tapos ito naman, may butas na itong isa. Bubutasan na lang ulit ng isa. Kagaya nito. Para hindi mapalag.
Ito mga kaps, i-testing na natin paanda rin yung 5 horsepower. So natapos na natin yung instalasyon. Paanda rin natin ngayon. So right now, umaandar yung table planer doon. Na-testing na rin namin na sabay-sabay paanda rin yan. Testing natin yun. Papaanda rin din isang tatlo, sabay-sabay. Okay na okay. Bali ito mga kaps, ginagawa na lang ng top para magamit na natin sa pagtitis-tis ng kahoy. Ganun din dito yung butasan. Ito, malapit na matapos mga kaps yung cable sa project natin. Naka-istila na yung kuryente, naka-istila na rin yung makina. Okay na, okay na.